Ito yung first skin to skin namin ng baby ko. Dahil dito ay nagkaroon ng purpose yung aking buhay. So nag-decide ako maging consistent sa mga bagay-bagay. Samahan niyo ako sa day 1 ng paggawa ng lahat ng mga productive na bagay na kaya kong gawin. Iba pala talaga ang feeling kapag nagka-baby ka na lahat na lang ng gusto mong gawin ay yung para sa ikabubuti niya. Kung dati nag-workout ako para gumanda yung katawan, ngayon mas iniisip ko na lang na maging healthy at humaba pa yung buhay ko. Palagi kong iniisip na may isang bata na umaasa sa akin na walang kalaban-laban sa mundo. Sa totoo lang ay hindi ko pa naranasan magkaroon ng life-changing experience sa consistency. Pero gusto kong subukan yung sarili ko kung hanggang saan yung makakaya ko. Kung naghahanap kayo ng accountability partner, ako na yun. So mag-message lang kayo, mag-comment kayo kung may ginagawa rin kayo about sa consistency. Kahit mali-mali na yung form ko dyan ay ayos lang. Magkaroon lang ako ng bare minimum workout ay masaya na ako. Habang tumatanda ako ay nare-realize ko yung value ng consistency over sa intensity or sa perfection. Kaya kung may mga plano kayo, tirahin nyo na lang. Tirahin nyo ng tirahin. Huwag masyadong pag-isipan. Huwag nihintayin yung perfect timing para gumawa. Nag-start na rin pala kami ng English school. Hindi ko alam kung may profitable pero alam kong hindi malulugi kasi wala kami binabayarang rent. Ito yung basketballan ko. Kita nyo yung ring na yan. Mukha lang maliit pero pag nilapitan mo, kasyang-kasya ako dyan. Habang hinihintay ko nilaban ko ay nag-decide muna akong magkilo. Tingnan ko kung tumaas ako. Dati akong 80, ngayon ay 85.6 na after ko magka-baby. Pagkaligo ko ay tapos na yung nilalaban ko. Pero as usual, may labahin na naman. Kaya kinuha ko na yung basket na lalagyan na ng damit para umakit na sa taas at magsampay. Napakaraming bulto-bulto na naman na damit ang aking isasampay. Pagkatapos kong magsampay ay narito na naman ang bundok-bundok na titiklupin. Ito yung computer ko na MacBook sa umaga pero Panasonic sa gabi. Totoong nakakatamad kapag nasa bahay ka. Kaya ako nagpapatulong sa inyo sa video kasi kapag ako lang, baka hindi ko na to gawin. Dahil weekend ngayon, inaaral ko yung mga past trades ko for the week. Pagkatapos ko mag-trade ay kumain naman ako ng midnight snack na salad na gawa ni mami. Napakasarap talaga nito. Lettuce, cucumber, tapos may tomato pa. Hindi ko na nilalagyan ng dressing. Saktong saging lang yung pinaka-sauce ko. Ang sarap niyan, kakain ka lang ng lettuce tapos kakagat ka ng saging. Napakasarap, napakatamis at hindi mo na kailangan ng artificial sweeteners. Masarap yan sabayan ng pag-aaral ng Japanese kasi nakaka-relax talaga habang kumakain. Mahirap nga mag-aral ng mga kanji pero habang kumakain ka, enjoy naman. Mahilig ba kayo sa salad? Ako kasi hindi pero pipilitin ko para sa anak ko dahil kailangan ko mabuhay na mahaba para sa kanya. Tamang trip lang din tayo, kailangan din mag-enjoy tayo para hindi tayo sobrang ma-burnout sa mga ginagawa natin. So sinama ko sa hobby ko yung pagigitara at ito'y enjoy na enjoy ko talaga. Ngayon tapos na tayo sa consistency natin. Checkan na natin itong 5 bagay na pinofokusan ko talaga ngayon. Last week ko pa ito in-start kasama yung pinsan ko pero nagkasakit siya kaya nakitigil din ako. Ngayon bumalik ako Sabado at sana magtuloy-tuloy na. Tulungan niyo ako at sana bantayan niyo yung consistency ko. Ang moral lesson ng day 1 ay wala. Kasi wala pa talaga ako napoprove. Wala pa naman ako nararamdaman ng pagbabago. Pero tuloy-tuloy lang para sa baby ko. Dahil lahat ng bagay ay gagawin ko para ma-secure ang kanyang future at magkaroon siya ng magandang childhood. I love you so much, Mika. Pag napanood mo to, isipin mo lagi na love ka ni Daddy. Love you. Bye-bye.